Sunday morning mga kapatid. Let us turn our hearts to sing praise and worship to our Lord, our good God, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. So hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. So hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. And you are good, you are good all the time, all the time. And you are good, and you are good all the time, all the time. And you are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. So hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, and you are good. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held you in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
kapatid. Ngayon po ay unang linggo sa buwan ng Nobyembre, taong 2021. At sa panahon po ngayon, alam naman natin na sa mga balita ay talagang gumaganda na po ang kalagayan ng ating bansa. Sa panahon ng pandemyang ito, nakikita na po natin na nagbubunga po ang effort ng bawat isa at nasasabik na ang bawat isa na magkaroon po tayo ng sama-samang pagsamba, yung face-to-face po na tinatawag. At sana po ay mangyari na nga po ito. At alam natin na ang Panginoon ay patuloy na nagpapala at gumagabay sa bawat isa. Alam natin na ang Panginoon ay laging nariyan at hinihintay lamang na papurihan natin siya. At basahin po natin ang sinasabi sa Awit, Kabanata 100, talata 4 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanyang pangalan. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, tunay nga na dapat kang pasalamatan sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na hanggang sa mga sandaling ito, kami ay hindi mo pinababayaan. Panginoon, maraming salamat sa nangyayari ngayon sa mundong ito na alam namin na napagtatagumpayan na ang sakit na dinaranas ng buong mundo. Dalangin namin, Panginoon, na tunay nga na magpatuloy ang kagalingan ng bawat isa at nawa maging immune na po kami sa karamdaman na lumalaganap. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng sama-samang pagsamba at sama-sama kaming magpupuri at magpapasalamat sa inyong kadakilaan. Kaya naman, Ama, purihin ka sa umagang ito at dalangin namin na sa aming pakikinig ng iyong salita, ito po ay tumimo sa aming puso sa pamamagitan ng mga mensahe mo na ihahayag ng aming pastor sa umagang ito. Ikaw po ang gumabay sa kanyang pananalita upang ang iyong mensahe ay aming mapakinggan. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Dinadakila ka namin, itinataas namin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin kasama ng Espiritu Santo, naghahari magpakailanman. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done
given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the Lord say, I am free. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. May panibago po tayong tema sa buong ito. It's Thanksgiving month na po, mga kapatid. Don't forget to bring our Thanksgiving offering to the Lord. Malapit na po ang ating Thanksgiving Sunday. A blessed morning po sa ating lahat. Ang ating tema for the month of November, obviously, it's all about Thanksgiving. And that is, give thanks for God's faithfulness. Tayo'y magpasalamat sa katapatan ng Diyos. And what is our message this morning? Give thanks for God's unfailing love at all times. Naroroon po, tayo ay nagpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos na nananatili kailanman. Being thankful for His faithfulness. At alam niyo mga kapatid, sa lahat ng panahon, ating pasalamatan ang ating Diyos sa Kanyang katapatan. God is good, God is faithful, and God is full of mercy. Hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig sa ating lahat na Kanyang iglesia. Ang ating teksto ay matatagpuan po natin sa aklat ng mga awit, Psalm 107, verses 1 to 9. And as we start, ang magpasalamat sa Diyos ay isang kaisipan at damdamin. Kinikilala natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat sa ibabaw ng lupa at sa silong ng langit. Sa Kanya nagmumula lahat ng mayroon tayo. Di po ba mga kapatid? Everything we have comes from the Lord. Isinilang tayong walang dala sa mundong ibabaw at lahat ng ating tinatangkilik ay mula sa mapagpalang kamay ng Diyos. Bilang Kanyang bayan, we should focus or refocus upon the goodness of God. At alam niyo mga kapatid, hindi lamang tuwing Thanksgiving Day tayo nagpapasalamat sa Diyos. At matagal na po natin itong naririnig. It is a biblical command to give thanks. Papurihan natin siya dahil mayaman ang pagkakaloob ng pagpapala sa ating lahat. So naroon po mga kapatid, mayaman siyang nagkakaloob ng mga pagpapala sa atin. Tuloy-tuloy, araw-araw, hindi nauubusan ng magagandang kaloob ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, even to our families. Kaya nga, magandang manggaling mula sa ating puso, thank you Lord for instructing us to be grateful to your abundant grace. At sabi nga ng isang quote, Thanksgiving is an attitude of gratitude. You know, Thanksgiving is a response of a heart that receives the goodness of God. At para po sa nilalaman ng ating mensahe, ang ating unang tutukuyin sa umaga pong ito ng mensahe mula sa Kanyang salita ay nagpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos na nananatili. That is our first major point. Mga awit 107, 1-9. Ganito po ang sinasabi sa atin.
Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y magpakailanman. Naroroon po mga kapatid. There is that command, magpasalamat. Naroroon po na kinakailangan tayo po ay magpahayag ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Why? Dahil ang Diyos ay mabuti. At makikita po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Thanksgiving is God-centered. Our Lord is the focus. God is the main emphasis in all theme of Thanksgiving. It's not about the gift we receive. It's not about the event or Thanksgiving Day. Lahat ng bagay ay nakasentro sa Diyos, nakasentro sa pagkilos niya, nakasentro sa pagkakaloob niya, nakasentro kung sino ang Diyos when it comes to His person. God is the source of everything. Sa panawagang ito ng mga awit or the writer of this passage, nararapat lamang na tumingin tayo sa ating Diyos, alalahanin ang kanyang pag-ibig na mananatili sa lahat ng panahon from generation to generation. And we know that in our Christian life, nararanasan po natin ang kanyang pag-ibig. Iniibig tayo ng Diyos at patuloy na pinagmamalasakitan. He has forgiven us. He accepted us in Christ. He renewed our lives. We have been added to His family, the church. He is patient with us. He calls us closer to Him. Salamat sa mataas na kaugnayang ito na mayroon tayo sa ating Panginoong Hesukristo. And what is that? Personal relationship with Jesus. God's love is so wide and deep that our words of mouth is not enough to express our thank you, Lord. God cares in all our situations. Kaya nga mainam na ating balik-balikan kung papaanong ang Diyos ay naging tapat sa atin sa lahat ng kanyang kabutihan. Salamat sa kanyang pag-ibig. Labag siya sa ating kalagayan na naroon malayo tayo sa kanya. We are sinners and candidates in the eternal hell of punishment. Inabot niya tayo, mga kapatid. And there is that holy act of reaching us through the sacrificial dying of Jesus on the cross. Salamat, salamat, praise God, sa kabutihang loob ng Diyos. His amazing grace. Tingnan po natin ang susunod na mga talata. Verse 2, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinatatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Inililigtas niya ako sa kapahamakan at pinagpapala ng kanyang pag-ibig at habag. Pinagkakalooban niya ako ng mga mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay, kaya ako'y parang nasa aking kabataan at malakas tulad ng agila. Makita po natin, mga kapatid, ating purihin ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig at sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya sa atin. Tayo'y kanyang pinagaling, dininig niya ang ating mga dalangin. May mga sitwasyon na namangha tayo kung paano may paraan siyang ipinakita na hindi natin alam. Praise God. Sa kabila na naroon ng kagipitan, lalo na po nitong pandemic period, ay ang Diyos ang sumagot sa lahat ng ating kailangan in all areas. So naroon po. Tayo po ba ay nagpapasalamat sa ating Panginoon? It's not just about the words, but also the attitude of the heart. God's love is refreshing, new every morning. Naisip pa po ba natin kung paano natin na-enjoy ang mabubuting bagay, yung mga libreng bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon? For example, ang sikat ng araw at ulan, hangin. We are still alive. And another opportunity to honor the Lord. How about our family? It's a gift from God. Ang inyong apo. Alala ko po, kamakailan lang ay nagdiwang ng first birthday ang aking apo, si Noah. And we are happy as a family. Ang mga kaibigan niyo sa church, kumusta po ang inyong relasyon sa kanila? Are you not thankful for that? Ang ngiti at yung naglalakad ka doon sa subdivision o saan man na biglang mayroong babati sa'yo ng good morning,
Okay? Maaaring ito ang iyong kapitbahay. Praise God. Ang ating mga anniversaries at birthdays, di po ba? Masaya tayo dyan. Ang isang simpleng kaloob from somebody, meron kayong tinanggap. Isama na natin dito na salamat. Maaaring hindi ito kasama sa listahan natin. No? Salamat sa nakaisip gumawa ng cellphone at washing machine. Lalo na sa mga nanay. Cellphone sa lahat po. Dahil ito ay gamitin. Napabilis ang ating communication at ang ating paglalaba. Ito po ba'y pinagpapasalamat natin? Marami pa mga kapatid. Higit sa lahat, ang espiritual na pagpapala sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay masagana niyang pinagkaloob sa atin. Tayo ay tinubos sa ating kasalanan. Tayo ay inaring ganap. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo bilang iglesia ay babalikan ni Kristo. And we will be in heaven forever and ever and ever. And the list goes on. Sa paanong paraan tayo magpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos? Kaya, naroon po mga kapatid, tayo magpasalamat sa Kanya. Narito po ang ilang mga hakbang o ilang mga praktikal na maaari nating gawin upang ipahayag natin ang ating pasasalamat sa ating Diyos. Una, isuko ang ating sarili sa Kanya. Magpasako. Surrender. A surrendered life. And there is no other word like this that would describe our response to Him. Totally, we have surrendered ourselves to the Lord. Second, sumunod. Obedience. Obey and have fear in Him as the sovereign Lord. At sinabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, if you love me, keep my commandments. Pangatlo, maglingkod na hindi kabigatan. Lalo na po sa atin na mga leaders at mga lingkod ng iglesia. Ang atin pong tungkulin, ang ating responsibilidad ay hindi kabigatan. It might sound obligation, but it is a passion for us to serve the Lord in the church. Na naroroon po na mayroon tayong pagkukusa, mayroon tayong pagmamalasakit, na naroon ang disiplina, not just commitment, but inner commitment, na naroon ang ating pagtatapat sa Panginoon, sa iglesia, dahil tayo po ay may pananagutan. And we have the joy to serve the Lord. We are part of the body of Christ. So, let us use our spiritual gifts. Kaya po ang tanong sa atin, mayroon ka na bang ministry? At kung mayroon na, kamusta ang iyong ministry? Pang-apat, magkaloob. And that is giving. Ibigay ang para sa Kanya. That is our tithes. Give our offerings with cheerful heart. At ngayon nga sa ating Thanksgiving Sunday, tayo po ay ina-encourage to give the blessings that we receive from the Lord financially. Now let's move on to our second point or second major point. Nagpapasalamat sa pagliligtas ng Diyos sa panahon ng kahirapan. So naroon po yung positive response sa ating Panginoon. Nagpapasalamat sa gitna ng ating mga nararanasang kahirapan. Sabihin ninyo ito, kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway dahil tinipon niya kayo mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. May mga taong naglakbay sa ilang. Hindi nila makita ang daan papuntang lungsod na maaari nilang tirhan. Sila'y nagutom at nauhaw at halos mamatay na. Sa kanilang kahirapan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila sa kagipitan. At pinatnubayan niya sila papunta sa lungsod na matitirahan nila. Kaya, dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. Dahil pinainom niya ang mga nauuhaw at pinakakain ang mga nagugutom. Naroon po mga kapatid. Well, binanggit din sa mga talatang ito ang tungkol sa mga kaaway, sa mga nauna pang mga talata. Ang bayan ng Israel ay laging nakakaranas ng mga paglusob ng mga kalapit bansa upang sila'y sakupin.
Maging sa kanilang paglalakbay ay naroon ang banta ng kaaway. And God never abandoned them. Iniligtas sila ni Yahweh. Enemy. Mayroon tayong spiritual na kaaway, si Satanas. Ngunit hindi tayo natatakot. And he is a defeated enemy. And we are soldiers of Christ who is more than conquerors in Him. Kaya, hindi tayo talunan. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil Siya ang ating tanggulan. Our hiding place. Kay Jesus tayo may pagtatagumpay. Kaya alam niyo po mga kapatid, mahalagang maunawaan natin na ating supilin or bantayan o ingatan ang ating buhay sa bawat araw, sa gitna ng mga impluensya ng kaaway, ang diablo. Totoo po siya. A spirit being. Hindi tayo madadaig ng presensya ng iba't ibang anyo ng kadiliman, kasalanan, at kasamaan sa ating panahon. Kaya naroroon po yung spiritual battle. Kasama na rito ang occultism. Katulad ng Halloween. Ano po? Last time, yan po ay pinagdiriwang. Okay? At naging tradisyon na ng mga tao. Pag dumarating ang ganoong month. Okay? So, kaya lang nakakalungkot mga kapatid. Even Christians are being carried by this kind of occultic tradition. Hindi tayo nakikiisa sa gawain ng kaaway. Kaya ang challenge po sa atin, read Ephesians chapter 6. Well, in addition to this, ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pagpupuno ng lahat ng ating kinakailangan. Nabanggit po roon na ang Diyos ang nagbibigay ng inumin, ng pagkain sa mga nangangailangan. Our Heavenly Father is a caring Father. Remember the feeding of the 5,000? Naalala ba natin na si Elijah at ang babaeng balo ay hindi naubusan ng arena at langis sa panahon ng taggutom o tagtuyo? Ang karaniwang reactions ng mga tao ngayon when it comes to hardship, okay, ay naroroon. They complain. Instead of being thankful for what we have. Hindi nasasatisfy ang mga tao. Okay? The same with the Israelites noong sila'y naglalakbay galing sa Ehipto. Recall the time that God provided manna and water during the wilderness journey of the Israelites. Na kahit na nitong panahon ng pandemya, tayo ay nakaranas niyan, at nawalan ng trabaho ang marami, ay mayroon tayong pagkain sa ating hapag. Na mayroon tayong pantustos na tanging sa Diyos lamang nagmula. Hindi ba't isang magandang damdamin na pasalamatan ng Diyos sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man? Aloud, hallelujah. Kaya po, mga kapatid, as we end up, narito po ang tanong sa ating lahat. Ang pagpapasalamat ba ay patuloy na ipinahahayag ng ating puso sa lahat ng panahon? And that is a way of life. A way of life. And another question, ang ating po bang buhay ay isang patotoo na ating kinikilala ang Diyos na nagkakaloob ng lahat sa atin? And that is a living testimony. Thanksgiving is a way of life. And thanksgiving is our living testimony. Aming Diyos, puno ng pag-ibig, puno ng kahabagan, at patuloy naming nararanasan ang iyong katapatan sa bawat araw. They are new every morning, O God. Sa mga oras na ito, Ama, hindi lamang ngayong buwan ng Nobyembre na kami ay magpapasalamat at aalalahanin ng iyong kabutihan, kundi Panginoon, sa lahat ng panahon ng aming buhay, may you find us faithful. Na naroon, Panginoon, ang pagpapasalamat namin sa iyo. Ang pagtingin namin sa iyo na naroon, Panginoon, pinararangalan ka namin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng iyong mga ibinigay sa amin. Whether it is a financial blessing, material blessing, and most of all, our spiritual blessing. Kaya po narito kami, Ama. Muli sa iyong mensahe sa umagang ito, makita namin ang aming mga sarili. Makita namin ang aming Diyos na buhay, na patuloy na nagpapala, patuloy na kumakalinga,
patuloy na nagpupuno ng lahat ng aming kinakailangan bilang iyong mga anak. Kaya Panginoon, salamat po. We are so thankful for your love, for your goodness, and we have overcome the enemy. Thank you, Father, for all your provisions. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Well, sumagana nawa ang pagpapala ng Diyos at patuloy na dumaloy sa atin at sa ating pamilya ang pusong nagpapasalamat sa ating Ama sa langit. Isang magandang umaga po sa ating lahat at isang pagkakataon naman din po upang ating papurihan, alalahanin ang ating Diyos na kung saan ay sa pamagitan nito ay ating alalahanin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal at ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin. At sa pagkakataong ito atin ding pakinggan ang sinasabi ng kasulatan na nakasaad po dito sa unang Korinto 11, Kabanata 11, 23 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sinumang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. At tayo po'y manalangin. O Diyos namin na dakila, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na kung saan ay nakikilala ang aming buong pagkatao, alam ang aming mga ginagawa. O Diyos, sa pagkakataong ito, sa pagtanggap namin ng tinapay at ang sarong ito, O Diyos, bilang simbolo ng iyong katawan at dugo, na kung saan na ito ay nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, maging dapatin niyo po kami sa pagtanggap nito bilang pag-alaala ng inyong paghihirap para kami ay para makamtan namin ang kaligtasan. Makamtan namin, O Diyos, at maging katanggap-tanggap kami sa aming Diyos na kung saan aming sinasampalatayanan at aming pinagkakatiwalaan at higit sa lahat aming sinasamba. Kaya, O Diyos, sa pagkakataong ito, maging dapatin niyo po kami sa pagtanggap ng tinapay at ng sarong ito. Panginoon, sa kabila ng aming nararanasan na naroon kami sa aming kanya-kanyang tahanan at nagkakaisa kami sa mga oras na ito, O Diyos, upang aming kang alalahanin namin ang inyong pagmamahal. Kaya, O Diyos, sa pagkakataong ito, maraming salamat at maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng saro at ng tinapay nito. Ito lamang po ang dalangin sa mga na pangalan na si Jesus. Amen and Amen.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang pagkakataon naman po upang ating mabigyan ng papuri, pasasalamat ang ating Diyos na buhay, na kung saan ay siya, sa Kanya nanggaling ang lahat ng pagpapalang natatamasa natin. At nais ko lamang pong basahin sa inyo, nakasaad po dito sa Lucas 21 at 1-4. Ito po ang sinasabi. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang biyudang na naghuhulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya ang hinahandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inahandog nilang lahat. At inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. So, salamat po sa Diyos sa kanyang salita na ating narinig. At isang pagkakataon rin po mga kapatid para may magamit ang Iglesia ng Diyos para ipalaganap yung kanyang salita, no? Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng challenges natin, sa nararanasan natin sa mundo, no? At alam ko ang Diyos ay nariyan pa rin, hindi pa rin nagkulang para tayo pagpapalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya sa pamagitan ng ating pagbibigay, no, mabigyan natin ng kapurihan ang ating Diyos. At samahan niyo po ako sa isang panalangin. O Diyos namin na makapangyarihan, Diyos na kung saan pinagmulan ng aming pangangailangan, pinagmulan ng aming lakas at higit sa lahat ay pinagmulan ng aming buhay. Kaya o Diyos, sa umagang ito, sa aming pagbibigay nawa na masumpungan mo kami, na mayroon kaming pusong tapat, pusong masaya at higit sa lahat, Lord, hindi napipilitan sa pagbibigay. Dahil alam po namin, O Diyos, na lahat ng aming natamasa ay nanggagaling sa iyo. At nararapat lang, O Diyos, na ibalik namin ito sa iyo upang may magamit sa iyong iglesia para pagpalaganap ng iyong salita at maabot yung mga tao na nangangailangan ng iyong kalinga at pagmamahal, O Diyos, na makita nila na merong Diyos na kung saan ay nagmamahal at higit sa lahat ay bibigay buhay sa bawat sumasampalataya. O Diyos, salamat po sa pagkataong ito. Nawa ay nabigyan ka namin ng papuri at napasaya ka namin, Lord, sa pamagitan ng aming pagbibigay. Kaya purihin ka sa umagang ito. Ito lamang po ang dalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen.
kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, na ikaw ay kinikilala namin na aming Diyos. Tinataas ka po namin, niluluwalhati ka po namin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nahayag sa bawat isa sa amin. Tunay nga, O Diyos, na ang iyong dakilang katapatan, your faithfulness, ito ay nagre-reflect sa iyong mga lingkod. At salamat din, Panginoon, dahil sa katapatan mong ito, kami ay patuloy na mayroong kalakasan ng aming mga espiritu upang magpatuloy sa aming mga gawain, sa aming mga paglilingkod. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na ito ay nagpapalakas ng aming mga pananampalataya upang magpatuloy sa aming mga gawain despite the fact that we are experiencing still this pandemic. At alam namin, Panginoon, kailanman hindi mo kami iniwan ni pinagkulang man sa aming mga pangangailangan. Lalo tigit, Panginoon, yung iyong mga salita na ito yung aming patuloy na pagkain ng mga espiritu upang yung aming mga gawain, Panginoon, ay hindi magkaroon ng anumang balakid upang kami ay makapagpatuloy. Kaya nga, O Diyos, sa amin pong gawain ito ngayon, sa aming pansamantalang pagtatapos nitong aming worship time, Panginoon, amin pong hinihiling ang iyong dakilang pagpapala. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo, nawa ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. The